Sinabihan naman ng ikapitong demigod ang ikalabing isang demigod na huminahon nga raw ito, dahil nandito nga raw sila sa Yaochi Festival, kaya hayaan muna nga raw niya ang ating bida ngayon. Narinig naman ito ni Qin Shu, kaya inasar niya ang ikapitong demigod na bakit nga raw nagpapanggap itong nakangiti, dahil hindi naman ito talagang ganoon kabait na tao. Wika din ni Qin Shu sa kanyang isip, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ikapitong demigod, at narinig niya nga raw na siya ay isang napakamahinahon na miyembro ng Yuhua sect. Sa kabilang banda, may dumating naman na isang nilalang sa Void of Space. Sinabi ng mga tao nang makita nila ang paparating sa Void of Space, na nandito na nga raw ang Holy Sun na si Qilin. Kaya sa pagdating nito, nagkaroon naman dito ng pagsabog, at nagkaroon din dito ng kulay berdeng bola. Maya-maya lumabas na ang Holy Sun na si Qilin habang naglalabas ito ng kulay berdeng aura sa kanyang katawan. Sabi ng mga tao na hindi nga raw nila inaasahan na dadalo nga raw ang Holy Sun dito sa Yaochi Festival. Sabi din nila, ang mga tao ng Qilin ay labis na pinahahalagahan, hindi mababa ang kanilang mga kapangyarihan, at si Qilin ay isa ng namumukod-tangi sa mga kabataan, kahit na hindi gaanong kilala ito, sa pagkakataong ito. Sa mga batang talentado na dadalo sa Yaochi Grand Gathering, tiyak na si Qilin ay magiging isa sa mga nangunguna. Kasunod nun, dumiretso naman si Qilin papunta kay Yu-Er. Napansin naman ito ni Yu-Er kaya dali-dali naman niyang pinuntaan si Qilin, at sinabi niya dito na dahil kumpleto na nga raw sila, ipapakilala niya nga raw si Qilin sa tatlong demigod na kumakatawan sa kanilang Yaochi Festival. Wala naman pakialam dito si Qilin, kaya sinabihan niya si Yu-Er na mauuna na nga raw siya sa loob at hihintayin niya na lamang ito doon. Nagalit naman ang ikalabing isang demigod kay Qilin, kaya pinagmumura niya ito at wala nga raw itong kwentang Holy Sun, sinabihan siya ng ikapitong demigod na huminahon nga raw ang ikalabing isang demigod. Dahil si Qilin ay ang inapo ng mga Diyos, ay palaging minamaliit ang mga tao na nag-aaral ng sining ng pagsasanay, kahit na sila na mga anak ng mga demigod, ay hindi pa rin silang pinapahalagahan ng mga ito. Sabi ni Qin Shu na ang Yaochi Festival nga raw ay magiging excited dahil sa pagsali ng Holy Sun na si Qilin. Pagkatapos ng ilang sandali, kinausap ni Qin Shu si Taba na kung nasaan nga raw si Bai Zuo. Sinagot naman ito ni Taba na hindi niya nga raw alam dahil bigla lamang nawala si Bai Zuo sa kanyang tabi. Sa kabilang banda, tinatawagan na si Yu-Er ng isang babae dahil tinatawag na nga siya ng kanyang ina sa loob. Kaya nagpaalam na si Yu-Er kay Qin Shu, at wika din ito na tinatawagan na nga raw siya ng kanyang ina, kaya mamaya na lamang niya ipapasyal ang ating bida sa Jade Pool. Sumang-ayon si Qin Shu kaya binanata niya si Yu-Er, na kahit gaano nga raw katagal, maghihintay nga raw ito sa kanyang minamahal. Nahiya naman si Yu-Er sa sinabi ng ating bida sa kanya, kaya namula na lamang ito. Pagkatapos nun, dali-dali naman itong tumakbo palayo. Inutusan ni Qin Shu si Taba na hanapin niya nga raw si Bai Zuo, dahil pupunta nga raw ito sa Jade Pool. Sa kabilang banda, nagsalita ang alagad na babae ng ikalabing isang demigod, na umalis na nga raw si Qin Shu ng mag-isa at pupunta nga raw ito sa Jade Pool. Sabi din niya na ito na nga raw ang tamang pagkakataon, kaya inabot na niya ang 7th Star of Nail sa kanyang master. Wika din niya ang 7th of Nail ay maaari nitong pigilan ang Sun Divine Nika body ng katawan ng ating bida at pagkatapos ay magsagawa ng mga lihim na teknik. At ang Sun Divine Nika body ay maaaring paghiwalayin mula sa katawan ni Qin Shu at ilipat sa ikalabing isang demigod. Sabi din ng babae sa kanyang master na kung makukuha nga raw niya ang Sun Divine Nika body, may pag-asa nga raw na maging emperador ang ikalabing isang demigod sa hinaharap. Kaya sinabihan ng ikalabing isang demigod ang kanyang alagad, na umalis na nga raw sila para sundan ang ating bida. Pagkatapos nito, nakarating na ang ating bida sa harap ng Jade Pool, habang nagliliwanag ito sa pinapalabas nitong espiritual na enerhiya ng tubig. Kaya sinubukan na ni Qin Shu na pumasok dito sa Jade Pool, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagpalabas ng killing intent ang Jade Pool, kaya umatake naman ito sa lokasyon ng ating bida. Naiwasan naman ito ni Qin Shu, at sabi niya, ang tubig dito ay puno ng espiritual na enerhiya, at kahit na lumapit ito ay mapapaalis din ito, hindi nakapagtataka na walang bantay ang Jade Pool, sa kabila ng pagiging isa sa pinakamahalagang lugar na ito.
dahil ang pagpilit na lumapit sa Jade Pool ay tiyak na madudurog lamang ng espiritual na enerhiya ng tubig. Ngunit sa kabila nito, nagtagumpay na ang ating bida sa paggawa nito sa kanyang quest, kaya nag-notification na ang kanyang system, na binabati niyang araw ang host sa matagumpay nitong pagpunta sa Jade Pool sa loob ng itinakdang oras. Binabati niya din ito sa pagtanggap ng kasanayan na tinatawag na Dragon Elephant Prison Technique, at makakakuha nga raw ng gantimpala ang host na tinatawag na Forbidden Supreme Skin. Wika ni Qin Shu, gayunpaman, sa dakilang kontinente na ito, ang mga ordinaryong bagay ay hindi dapat kasama ang salitang bawal at ang supreme. Dagdag din niya na kahit ang mga emperador ay hindi madaling makagamit ng mga salitang ito, kaya ang kanyang balat ay tinatawag na bawal na supreme skin. Kaya napagdesisyonan na ng ating bida na gamitin na ang teknik, at utos nito sa kanyang system na gamitin niya ng araw ang Dragon Elephant Jail Power sa kanyang kakayahan. Sabi ng system sa ating bida tapos ng araw ang paglilipat ng kapangyarihan sa host, kaya ito ay matagumpay na nakumpleto. Wika din ng system, pagkatapos matutunan ang teknik na ito, maaari niyang taglayin ang lakas ng isang dragon at isang elepante, na may katawan na kasing lakas ng isang dragon at isang elepante, at ito ay kasing bigat ng isang bundok. Sabi ni Qin Shu, ito ay orihinal na isang teknik para palakasin ang katawan, at wika din ito na kung anong araw ang magiging silbi nito. Napabuntong hininga naman dito ang ating bida at sabi din nito na susubukan ng araw niya ang teknik na ito. Kasabay nun, ginamit na niya ang Dragon Elephant Jail Technique. Sa ginawa ng ating bida, nagkaroon naman dito ng pagyanig ng lupa at pati ang pagkasira nito. Namangha naman dito si Qin Shu, dahil ang teknik nga raw na ginamit niya ay napakalakas, at hindi niya nga raw inaasaan na magiging ganito ito katindi. Bigla na lamang may nagsalita sa likod ng ating bida, at wika nito na alam niya na ang lugar na ito ay nilagyan ng pinakamahirap na itim na ironstone, at ito ay isang kapaki-pakinabang na teknik. Napalingon naman dito ang ating bida, dahil may narinig itong nagsalita at bigla na lang din siyang inatake nito ng palihim. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, hindi na ito naiwasan ng ating bida kaya buong-buo niya itong sinalo, kaya sa isang iglap bumagsak ito sa pader. Ang gumawa pala ng lihim na atake ay ang hangal na ikalabing isang demigod habang tumatawa ito, dahil isang atake lamang ang ginamit nito para mapabagsak ang ating bida. Naglakad naman sila patungo sa lokasyon ng ating bida habang kasama ng ikalabing isang demigod ang kanyang alagad. Sabi ng alagad ng ikalabing isang demigod, si Qin Shu nga raw ay napakahina dahil sa isang atake lamang ay napabagsak na ito. Wika din nito habang papalapit na ang kanyang kamay sa ating bida, ang susunod na hakbang na gagawin nila ay ang pagkuha ng Sun Divine Nika Body ng ating bida, at pagkatapos ay matatapos na ang kanilang misyon. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang hinawakan ni Qin Shu ang kamay ng babae. Kaya nangamba naman rito ang babae dahil hindi niya inaasahan na nagpapanggap lamang si Qin Shu, dahil nahawakan na ng ating bida ang babae, dali-dali niyang naman itong hinila para ito ay sipahin palayo sa kanya. Hindi na nakaiwas dito ang babae kaya buong-buo niya naman sinalo ang atake ng ating bida sa kanya. Pagkatapos nito, tumalsik naman ito patungo sa ikalabing isang demigod habang ito ay namamalipit sa sakit. Pagalit naman na nagtanong ang ikalabing isang demigod sa ating bida na kung bakit ayos pangaraw ito. Ngunit ang sabi lamang ni Qin Shu sa ikalabing isang demigod habang inaalis niya ang isang karayom na nakasaksak sa kanyang katawan, na bakit nga raw umatake ng palihim ang isang demigod na kagaya niya. At sabi din ng ating bida sa ikalabing isang demigod habang hawak niya ang karayom, ang ginawa niya nga raw ay napakawalang kwenta dahil ang ganoong pag-atake sa kanya ay parang isang pambatang laro lamang. Wika ng alagad ng hangal, na imposible nga raw ang sinasabi ng ating bida na hindi ito gumana sa kanya, dahil ang 7-star nails ng kanyang ginamit sa kanya ay nilikha upang sirain ang lahat ng katawan sa mundo. Ito ay isang bagay na nakuha ng ikalabing isang anak ng demigod sa pamamagitan ng paggastos ng lahat ng kanyang kayamanan. Kaya nagtataka din ito, dahil papaano nga raw nangyari na hindi ito umepekto sa ating bida. Sa mga narinig ng ating bida na impormasyon mula sa babae, dali-dali niya naman itong nilagay sa kanyang damit, dahil pakikinabangan niya nga raw ito. At nagpasalamat din ito sa kanyang isip, dahil kung hindi niya nga raw nakuha ang reward na Dragon Elephant Jail Power, siya ay talagang matatalo na sa ikalabing isang demigod.
Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang umatake ang ikalabing isang demigod ng kanyang isa pang 7-star nails, ngunit bigla na lamang nag-activate ang Dragon Elephant Jail power ng ating bida, kaya walang kahirap-hirap niya itong nadepensahan. Nanggalaitin na nagsaad ang ikalabing isang demigod kay Qin Shu na kung papaano niya nga raw napigilan ang kanyang 7-star nails. Ngunit ang sinasabi lamang ng ating bida sa kanya, na magpaliwanag ito na kung bakit nga raw ito umatake sa kanya. Pag-alit naman sumagot ang ikalabing isang demigod sa kanya, dahil nabigo ka noong una, siya na mismo ang papatay sa kanya. At hindi nga raw karapat-dapat si Qin Shu na magkaroon ng Sun Nika body, kaya sumuko na nga raw ito at ibigay ang kanyang Sun Nika body sa kanya, at kung gagawin niya nga raw yun, hahayaan niya nga raw mabuhay pa ang ating bida. Nagsalita ang babae sa ating bida habang naghahanda na itong umatake, na ibigay na nga raw niya ang kanyang katawan para hindi na nga raw masayang ang kanilang oras. Kaya dali-dali na itong umatake sa lokasyon ng ating bida. Nakita naman ito ni Qin Shu, kaya umatake na ito ng kanyang Thunderbolt Palm sa babae. Ngunit madali lamang itong naiwasan ng babae, at sabi din ito sa ating bida, na ang atake nga raw na ginawa nito ay walang kwenta. Ngumisi naman dito si Qin Shu, kaya umatake din ulit ito ng kanyang isang teknik na tinatawag na Heavenly Detention and Devil Ring of the Moon. Nabahala naman ang babae sa atake ng ating bida, dahil malakas na raw ang nararamdaman nitong pressure sa atake na ito, kaya dali-dali naman itong umatras palayo. Ngunit kahit na ganun ang kanyang ginawa, hinabol pa rin siya ng atake ng ating bida na isang aurang lobo. Lalamunin na sana ang babae ng aurang lobo, nang biglang nakaiwas ito. Sabi din ng babae na kung ito lang ang gagamitin ng ating bida na ganitong teknik, wala itong magagawa sa kanya, kaya kasabay nun, winasak na niya ang aurang lobo sa pamamagitan ng pagsipa nito. At sinabihan niya si Qin Shu na sumuko na nga raw ito at maging masunurin na bata, ngunit sa pagtingin ng babae sa ating bida, bigla na lamang nanlaki ang mga mata nito. Dahil bigla na lamang umatake ang ating bida, gamit ang kanyang Dragon Elephant Jail power. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, buong-buo naman sinalo ito ng babae, kaya napahingi naman ito ng tulong sa ikalabing isang demigod na iligtas niya nga raw siya. Ngunit huli na ang paghingi ng tulong nito sa ikalabing isang demigod, kaya nagkaroon naman ng napakalakas na pagsabog. Sa ginawa ng ating bida na pag-atake, nawalan na ng buhay ang babae, kaya tuluyan na itong natalo. Nangamba naman dito ang ikalabing isang demigod kaya dali-dali naman niyang sinuri ang kanyang alagad, ngunit sa kasamahang palad wala na itong buhay. Kaya pag-alit itong nagsaad sa ating bida, na ang kanyang 2 tauhan ay pinatay niya, kaya simula nga raw ngayon kukunin na niya ang kanyang buhay para ipaghiganti ang 2 alagad niyang namatay. Sinabi ni Qin Shu habang nagpupunas ito ng dugo sa kanyang mukha, na si Zhang Guoan ay namatay ito sa pag-inom ng lason, kaya wala nga raw siyang kinalaman sa pagkamatay nito. Hindi naman naniwala dito ang ikalabing isang demigod sa sinabi ng ating bida, kaya nilabas na niya ang kanyang sandata sa Void of Space. Nagtanong din ito sa ating bida na kung alam bang araw niya ang sandata na ito. Sinagot naman ito ni Qin Shu na hindi nga raw, kaya ipaliwanag niya nga raw ito. Sinabi ng ikalabing isang demigod ito nga raw ay tinatawag na Dragon Source. Ito ay inalagaan sa loob ng tunay na dragon sa loob ng 10,000 taon, lumalaki ito kasabay ng tunay na dragon, nalulubog araw at gabi sa dugo ng dragon at enerhiya ng dragon, at nang mamatay ang tunay na dragon sa laban, sumabog ang dragon source mula sa kanyang katawan, sinipsip ang esensya ng tunay na dragon at naging isang banal na espada. Kapag isinilang na ang banal na espada, ang mga halimaw ay aawit ng sabay-sabay, kapag ginamit laban sa mga kaaway, maaari nitong ilabas ang tunay na kapangyarihan ng dragon at sirain ang mga kaaway nito. Sabi din ng ikalabing isang demigod habang naghahanda na itong umatake sa ating bida, na ito ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya Duan, kaya napakaswerte nga raw ng ating bida na mamatay sa ilalim ng Dragon Source Holy Sword na ito. Kasabay nun, umatake na ito ng kanyang Dragon Source Holy Sword, kaya nagkaroon naman dito ng malakas na flame blast patungo sa lokasyon ng ating bida. Naiwasan naman ito ni Qin Shu ang atake ng ikalabing isang demigod sa kanya, at wika din ito habang nahihirapan itong pigilan ng Sword Inten ng hangal, ang kapangyarihan nga raw ng Dragon Source Holy Sword ay talagang napakalakas.
Patuloy lang sa pagwasiwas ng kanyang Dragon Source Holy Sword ang ika-11 demigod. Kaya nagkaroon naman dito ng napakaraming espada sa taas ng ating bida. Maya-maya bumagsak na ang maraming espada sa lokasyon ng ating bida, kaya nagkaroon naman dito ng napakalakas na pagsabog. Lumabas naman sa pagsabog si Qin Shu habang nababahala na ito sa kanyang sitwasyon. Sabi ng ika-11 demigod sa ating bida habang tinataas niya ang kanyang Dragon Source Holy Sword at pinapalibutan din ito ng pulang aura, sa pagkakataon nito mamamatay ng araw ang ating bida sa pinakamalakas niyang atake. Binitawan na ng ika-11 demigod ang kanyang malaking pulang pana patungo sa ating bida, sa kasamahang palad, hindi na ito naiwasan ni Qin Shu kaya buong-buo niya itong sinalo mula sa kanyang likuran, bumagsak naman ang ating bida sa sahig habang ito ay nakayuko, at hindi din ito nagsasalita sa kanyang kalagayan.